Ngayon mga paps, pag-uusapan natin ang slide clutch. Hello mga paps, I'm Kuya Shin. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, press the subscribe button. Okay, slide clutch. Ano ba tong slide clutch, no? Ito yung senaryo na problema sa clutch na yung engine tsaka yung transmission merong problema sa kanilang connection. So nangyayari, umi-slide. So instead na pagtanggal mo sana sa clutch o pagtanggal ng paa mo sa clutch, dapat connected sila ng maayos, nangyayari is umi-slide. Isa sa mga senaryo dito, kaya yan nag-i-slide dahil sa manipis na clutch disc. So yan yung pinaka-common yan. Dahil pwedeng sa wear and tear, katagalan, pwede rin naman na mali yung pagkaka-adjust ng clutch, o yung as a driver, clutch driver ka. So mabilis mong napanipis yung clutch. Kaya yun, nagkakaroon kayo ng problema sa clutch. Well, normal naman to na nangyayari, ano? Especially kung tumatanda na yung unit. Like siguro umabot na kayo ng mga 80,000 kilometers. Yung iba nga 150,000 bago pa nila na-experience to. Pero depende talaga yan sa way ng pagdadrive ninyo. Kung may pagka-clutch driver kayo, sadly mabilis talagang mauubos yan. Yung clutch ninyo mabilis yang ninipis. Pero kung maingat kayo or marunong talaga kayo gumamit ng manual transmission, 100,000 kilometers kayang-kaya ng isang clutch set, no? So ano ba yung scenario, no, pag nakaka-experience nung slide clutch na nga yan? Normally, isa sa mga scenario na mai-experience ninyo pag slide na yung clutch ninyo, mapapansin ninyo malakas na sa gas yung inyong sasakyan. Kasi nga, hindi na buo yung connection nung engine tsaka nung transmission, nagkakaroon na siya nung slide. So ang effect nun, pwedeng apak na ng apak sa gas para lang bumilis yung inyong sasakyan. So yan, pwedeng ma-experience nyo na parang napapansin nyo, parang ang lakas na yata sa gas ng kotse ko. Then isa rin sa mga scenario na pwedeng nyo ma-experience dyan is pag yung cambio ninyo is, halimbawa papasok nyo sa first gear, parang ang hirap ipasok sa first gear. So kailangan mo pamisang ilagay sa second gear bago mo ipapasok sa first gear para lang maipasok mo nga yung first gear. So may parang may parang pigil sa pagpasok ng gear. So pwede rin yan. Isang scenario din yan na panipis na yung clutch natin. Then pwede rin mangamoy yung ating clutch. Yung halimbawa, yung nag-i-slide na yung clutch, continuous natin ginagamit, pwedeng mangamoy o masunog yung ating clutch. Actually, maaamoy mo yan kahit dito sa loob ng sasakyan. At pag binuksan mo yung engine bay mo, amoy na amoy mo talaga yung parang sunog. Para siyang sunog na goma. Ganyan. Masakit siya sa ilong. Okay? Then yun, habang nagda-drive kayo, halimbawa nagda-drive kayo, nasa third gear kayo, pag bigla ninyong inapakan yung gas, mapapansin niyo parang ang kalma ng takbo, ang bagal bumilis. Na kung titingnan niyo before, okay, nung dinadrive mo siya before, di ba, pag naka third gear kayo, bigla mong inapakan yung gas, harurot na yung sasakyan, di ba, parang may kadyot. Kumbaga parang mapapaganon yung ulo mo. Pero pag slide clutch na yan, napakakalma. Then eventually, pag medyo nasagad-sagad nyo pa, nasa third gear, na experience nyo na pag aabot yan hanggang second gear. So pag sa second gear, ganun din yan nangyayari. Then eventually, worst come is hanggang first gear. Pinaka worst dyan, pwedeng hindi na umaandar ang inyong sasakyan. So yun yung pinaka sad reality dyan. Pero ito kung sakali man na nasa senaryo kayo na nag-i-slide na nga yung clutch mo, ang advice ko sa inyo, dahan-dahan lang ang apak sa gas. Huwag nyo nang hayaan na nag-i-slide yung inyong clutch. Kasi the more na mas madiin ang apak mo, the more yan na mag-i-slide. The more na mas mabilis masisira yung inyong clutch disc. Then, kung sakali man, check ninyo kung marunong kayo mag-adjust, try ninyong i-adjust. Minsan nadadaan naman sa adjust yan. Baka kulang lang sa adjust kaya slide. Or pwede rin naman kung pinagawa ninyo yung clutch ninyo, yung may tinatawag din kasing tukod, yun naman nasobrahan naman sa adjust. So pwede rin yun yung nasobrahan naman sa adjust. Kasi pag tayo ay nag-a-adjust ng clutch talaga, dahan-dahan lang yan. Yung halimbawa
ang senaryo kasi dyan, pwedeng pag kulang sa adjust, hindi kagad kumakapit. So pagka ganun, pinipihit na lang ng konti yun, basta kumapit na ng konti, okay na yun. Kumbaga timplahan talaga. Minsan depende sa driver din eh. So maganda, dapat tamang-tama talaga yung adjust niyan. Kasi pag sumobra or kumulang, pwede makasama yan dun sa ating clutch. Okay? Then yun. Kung sakali man na nandun kayo sa senaryo na yung nga umuwi na siya, nasusunog na, tapos nasa first gear na kayo, hindi na kumakapit, pwede yung pahingahan muna. Kahit mga 30 minutes to 1 hour, hintayin nyo lang na lumamig yung clutch. Then eventually, pwede nyo namang i-andar ulit yan. Possible yan, kakapit na ulit yung clutch nyan. Then yun, maiuwi nyo na yan. Pero syempre, as soon as possible, paggawa nyo na. And sadly, medyo may kamahalan yan. Kasi ang pinaka-advice ko pag nagpapalit tayo ng clutch is ilaging isang set yan. So nandiyan na yung clutch cover, clutch disc, tsaka yung bearing. So laging sabay-sabay yan. Kasi pag sakali mang inisa-isa mo lang yan, like clutch disc lang talaga may problema, then eventually nasira yung bearing, doble-doble yung labor. So maano ka sa labor. Better na isang set talaga yung palit. And kung kaya talaga, original. Lalo na kung yan na may pang personal use, 100,000 kilometers naman yung inaabot ng clutch sa inyo, original na yung bilhin ninyo, kahit mahal, kahit doble yung presyo. Kasi isa sa maganda sa original, yung kapit niya mas maganda. Hindi siya yung parang kumakadyot. Yan na may minsan ng problema ng mga replacement eh. Hindi ganun kaganda yung kapit nung clutch. So kung may ano naman kayo, may extra amount, go for original talagang clutch disc, tsaka clutch cover, tsaka clutch bearing. Okay? Then yun, kung sakali man ano, na nandun nga kayo sa scenario na yan, yun, pwede nyong itry na i-adjust. So sana hindi nyo ma-experience yan. Actually may mga test pa yan, pwede nyo ring i-test dyan. Pero syempre ito ginagawa to ng mga pro. Yung halimbawa ilalagay nila sa third gear, tapos biglang tanggal ang apak sa ano sa clutch, then hindi siya namatay. Yan. So yan yung isang test din doon ng mga mechanic na ginagawa. Pero nasa sa inyo na yan. Pero commonly mas madali yung mapapansin talaga yan pag halimbawa nasa third gear kayo, tapos ang kalma ng takbo ng inyong sasakyan. Okay? So yun mga paps, no? Sana nakakuha kayo ng konting idea with regards slide clutch. Pwede rin ito ma-experience sa mga naka-automatic ano, hindi lang naman ito sa manual, pero mas common talaga to sa manual transmission. So alagaan sana natin yung clutch, medyo may kamahalan ng repair niyan. Sana maayos ninyo yung inyong sasakyan. So yung mga paps, no, kung nagustuhan ninyo yung video, paki-like naman dyan mga paps.